I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali lang. Department of Justice at Senador Marcolita nagkainitan po kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pagpapatuloy po sa investigasyon sa maanumalyang flood control under Bangag Admin. Muling nanindigan po ang naturang senador na may problema ho talaga. May problema ang Department of Justice. Tungkol po ito sa Witness Protection Program. At ito mga kabisdak, biglang merong agaw eksena po. Diyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, may Yellow Army na dumating, anak ng kagwang. At resource person ni Panfilo Lacson, tinuturong tuta ni Tambaluslos itong si Corley Diskaya. Bongbong Marcos, haya na po. Sinampahan ng 2 impeachment po ngayong araw. Ang tanong lang naman yan, ma-impeach kaya itong si Bungit, anak ng kagwang? Hoy, mga crocs! Impeach natin itong problema sa bayan. Salot itong animal na ito eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po lagi ang Birada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. At pangalawang YouTube channel ko po ang Bisdak Historiador. Unahin muna natin itong impeachment laban kay Bungit. Medyo madali lang naman ito pag-uusapan natin. Nagulantang nga po ang mga bubonistang, tanganistang loyalista ni Baki at ni Bangag na ngayong araw ay sinampahan po ng impeachment itong si Bungit. Hindi lang po isa kundi 2 impeachment ang sinampa ngayong araw. Pero pakinggan po natin ang balitang ito. Narito po. Ma-impeach kaya itong hinayupak na Bungit? Pakinggan natin. Inihain sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang abogadong si Attorney Andre De Jesus ang nagsumite ng reklamo. Kasama niya si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na siyang nag-endorso ng impeachment complaint sa Office of the Secretary General. Ayon sa reklamo, kabilang sa inilatag na grounds for impeachment ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulit nitong isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Bigurin umano ang Pangulo na i-veto ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Nakasalaad din sa reklamo na nag-commit si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Ayon sa Secretary General ng Kamara, ire-refer nila ang reklamo sa Office of the Speaker. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. Ayan po, at 2 impeachment po ngayong hapon at meron ding sa Makabayad Black. Ayan. Nagsampa rin po sila ng impeachment, nahiya yata sa mga nagsampa ng impeachment labang kay Bungit. Medyo mabibigat po yung articles of impeachment. Na pag tiningnan mo po kasi talagang talagang impeachable talaga siya. May betrayal of public trust, culpable of violation of law. Lahat nandito eh. Alam mo ako sa akin, wala akong pakialam kung sino po yung nagsasampa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos at sino yung nag-endorso. Ang nag-endorso kasi Pusong Pinoy Party List Representative si Jet Nisay at yung abogado si Andres, yun po yung nagsampa ng impeachment reklamo.
Kanina nga, pasabdahan lang natin ko konti kasi alam naman ho natin ang impeachment is a numbers game. So ang tatalunan na lang dito ay enough ba yung bilang numero ng mga kongresista na gustong ma-impeach si Bongbong Marcos sa pagkapangulo diyan sa Kongreso. Alam mo ho, talagang ang labanan na lang ho dito, konsensya de bubo na lang no? Ako kung may mga konsensya itong mga buhayang ito, mga kongresista, marapat dapat lamang na ma-impeach si Bongbong Marcos. Itong kay former President Duterte, ito yung article sa number 1, first articles, respondent order and able to the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Doon pa lang ang ebidensya talagang meron. Nagkaroon ng Senate investigation kay Amy Marcos at inamin po ng mga Remulla Brothers na it's a done deal. At after po nang makidnap po si Tatay Digong, ay dinala po sa dahig, hindi po dinaan sa local court na yung karapatan nga ni former President Duterte ay hindi po pinagbigyan. Yan, talagang basihan na po yan, kidnapping. Pangalawa, respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Hindi sinabi yan ng News 5, nakasama rin ito. Itong issue sa pulburon kay Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay takot po magpa-hair follicle drug test na mismong ikinanta rin po siya ng kanyang kapatid na babae na sinabi ay si Bongbong Marcos ay ganun talaga ang bisyo, nagpupulburon. Pati po yung mga anak daw niya, pati rin itong si Liza Marcos. Pasada lang tayo ng konti. Respondent failed to veto on program appropriation in other constitutional provisions of the General Appropriation Bill. Itong sagabo, hindi lang po isang taon, kundi 2022 yung question dito, 2022, 2023, 2024, 2025, and 2026. Itong 4 na taon po na pagpasa ng national budget na sandamakmak ng program funds na meron nga pong 800 billion pesos sa isang taon. Unprogram funds. Dali ka rin dito bungit. Pang-4, respondent benefited from the kickbacks arising from the budget insertion and ghost flood control projects. Ito na nga ho ngayon sa flood control, inimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Maalala po natin na sabi ay tumanggap ng 100 billion insertion po itong si Bongbong Marcos. 200 billion na nga yata sa ayon po mismo kay Saldico at monthly merong SOP na 2 billion. Anak ng kagwang. Sana all magnanakaw. At ito pa, respondent created the ICI to the shield corrupt allies. Yung ICI ay pinoprotektahan yung kanilang mga kakamping kontratistang mga buhaya, lalo na itong si Martin Romualdez. At gusto ko po yung isinama po nila yung patungkol sa PhilHealth, anak ng kagwang. Yan talaga, maliwanag po yan. Supreme Court na nagsabing illegal. Illegal po yung ginawa ho ng gobyernong Marcos na pinakailaman po ang budget ng PhilHealth. 60 billion pesos ngayon inutos nila dahil nagsabi ang PhilHealth, ang Supreme Court, ibalik ninyo. Ibabalik nga, pero ang kanilang, ang perang ibabalik ay yung pera galing sa bayan. Yung ninakawan ng mga animal, yun din ang magbabalik sa nakaw nila. So, doble, 2 bisis ang pagnanakaw, niloloko ang taong bayan, kaya dapat ma-impeach tong hinayupak na ito. Ayan po, ang tanong natin dito, kayang tibagin ang pwersa ng mga demonyo diyan sa Kongreso? Kasi nga, ang faction ngayon sa Kongreso, Marcos Romualdez faction na po ito. So, nagkahati-hati na po, may faction po dito si Marcos, Toby Chanco, may faction din si Romualdez, na sila na yung mga tingog party list, makakaliwang grupo. Tingnan po natin. Kasi nga, sabi nila na kaya umanong ipagkanulo itong si Bongbong ng mga alipores ni Martin Romualdez, lalo na po yung mga nadismaya nung panahon ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara
150 million at merong letter release projects na hanggang ngayon siguro ay wala pa rin. Kaya ang pinaka excited, merong excitement na impeachment ay kay Bongbong Marcos. So, sana matuluyan ka ng hinayupak ka kasi lahat ng mga articles of impeachment swak na swak sa inyong katrayduran. Gaba talaga di magsaba, no? Okay, so punta po tayo ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan ay itinuturo po ng resource person ni Panfilo Lacson na si Corly Diskaya ay tuta ni Gungit. Ito yung may kaugnayan nga sa property na bumili si Tambaloslos at ang ginamit na front sa pagbili ng property ay si Corly Diskaya. Alam mo, Corly Diskaya, magsabi ka ng totoo para malaman po ng taong bayan kung gaano kakawatan itong si Martin Romualdez. Pinakulong na yung asawa mo, anak ng kamote, magsalita ka na. No? Ilaglag mo na si Martin Romualdez. O, ito. Pakinggan po natin, dumating po yung resource person ni surprise witness ni Panpi Lacson. Lang tayo ng konti. Anyway, pwede naman balikan tong issue, including the Cabral files later. But para lang ma-dispose na natin yung dalawang bagong witnesses. Nakapag-administer na ba ito? Kindly administer the oath to Maria and Joy. Hindi ito yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the two new witnesses. Kindly stand up. Dali dito si Tambaloslos. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes. Yeah. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir Na Rico. siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 Evicted p.m. na. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with their deadline. So, we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think, to, that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. January, so 2024. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Diskaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Kontraktor. Yeah. But how did you know that
that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Diskaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Diskaya. Sabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings? Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? Duhuli ka And then ngayon. we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Diskaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi 5 natandaan minutes. namin siya because he was the one manning the people. Na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Diskaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then Holy after po kabalbon. nun, That's according to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Okay, so parang ang lumalabas si Diskaya yung nagpa-front nga, no? Nakikipag-usap dito sa sila tenant, no? Tenant, tapos nabili na yung building, yung property na nandun sila nagtatrabaho at ang nakabili nga ay si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez at ang humarap sa kanila si Corley Diskaya. Ayan na, para maliwanag po tayo, mga 5 minutes po nag-uusap, so posibleng hindi mo mamukhaan itong si Corley Diskaya. So ito na ho ngayon. So meron ng lead, no? Nagturo na. Namistulang tuta po itong si Corley Diskaya ni Martin Romualdez. O ito, ipinapaturo. Kilalanin mo. O narito. Okay. To the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita nyo personal, si Corley Diskaya, makikilala nyo? Ayan na. Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung nandito siya sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Ito na. Lapitan mo tinuro na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Ayan na, turo mo na. Ayan Your na, Honor, tinuro mo na. Excuse pwede me, po bang... you'll be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong Turo mo proceeding. na si Corley. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo Identify nga. na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. Ito So na. maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na It's naginip not ako ng for you to tungungod. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Ito yung mahirap kay Corley Diskaya, nandyan na nga eh. Ituro mo na rin, aminin mo na, inutusan ako ni Tambaloslos, anak ng kagwang. Diskaya ka, kayo ang magsasaper niyan. Para sa akin, ito na ho ngayon, corner na, tinatanggi mo pa, mas maganda siguro aminin mo na
na inutusan ka ni Tambaloslos, putang ina, nagmistulang pinoprotektahan mo dito si Tambaloslos eh. Sabihin mo na front ka lang ni Tambaloslos, lahat ng kita ng kumpanya mo si Tambaloslos my shares. Nak ng kamote oh. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify Correct. sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar ngayon. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Your Honor, hindi po talaga, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. Isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Yan ang mahirap kay Diskaya, parang ang hirap din ipagtanggol tong Diskaya na to. Kaya si Senador Marcolita nababash eh. Dahil gusto ni Senador Marcolita na mapasok talaga to sa Witness Protection Program. Ang problema nga lang ho dito, talagang merong pagsisinungaling. May totoo, merong kasinungalingan. Nung una, kinanta sa Senate Blue Ribbon Committee dito si Tambaloslos, tapos pagdating sa Kongreso, biglang nagkambyo. So ngayon ito, huling-huli na, tinuro ka na nga, 5 minutes kayo nag-uusap. Sabihin mo na, aminin mo na putang ina, front ka lang ni Martin Romualdez, tuta ka ni Martin Romualdez, mukhang ikaw ang makukulong lang talaga. Si Martin Romualdez ay malaya ho, na nag-iikot-ikot ngayon kung saan-saan, baka nasa ibang bansa. Kaya nga ho, ito rin po yung pinagtatalunan ng Department of Justice at ni Senador Marcolita. Kasi nga, ito naman kasi si Diskaya yung unang tumugon sa panawagan ni Senador Marcolita, yung siya pa ay Senate Blue Ribbon Committee Chairman, na magsalita kayo para maipasok kayo sa Witness Protection Program. Kaya nagkainitan po ang Department of Justice at si Senador Marcolita kanina. Narito po, panoorin po natin. I am happy that the chairman already encouraged the DOJ na kunin nyo na yung nakadetain sa Senate. Marami pa raw kaming nakadetain Grabe dito nga, para bardagulan lumugluwag yan. yung aming detention area. Yung ba yung tawag natin, boss? Senate Airbnb ata ang tawag natin doon. O para lumuwag-luwag naman yun, sabi ng DOJ, opo, kukunin namin. Talaga, kukunin nyo? Yes, Mr. Chair. Thank you. Ito Sabi na. pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection. Witness Protection Program. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you Ito na. still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Ang Kaya nga naging po, problema- sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Kota, Wala po ano, kami bastos, sinasabi no? na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh.
Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, ay hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ni. Ang problema po doon, kung wala namang wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Correct. Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon, doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that true? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit na sa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangongolekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyo? Tiba sila dyan. No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially Correct. if you will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala, ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And Yeah. remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. sandali lang. Tangin na kasi itong DOJ na to, ipagpipilit talaga nila yung kagustuhan po nila. Merong gusto daw magsauli, wala nga eh. Pinilit lang ninyo, ang kapalit hindi kasuhan. Ang kapalit magiging witness protection, magiging nasa witness protection program, state witness. O tangina, hindi naman po binibili ang pagiging state witness. Sigun po sa kanyang kwalifikasyon. Yung pinupunto dito ni Senador Marcolita, yung batas. Sundin natin yung constitution. Wala sinasabi sa constitution para magiging qualified ka na magiging state witness ka, dapat magsauli ka. Kasi hindi pa nga nagkaroon ng katunayan kung ikaw ba talaga nagnakaw. Kung nagnakaw ka, magkano. Kasi ito po, tama, grave abuse of discretion po ito. Nag-uusap ang witness protection, WPP, di ba? At saka yung DOJ, sila lang nag-uusap. Memorandum, hindi po pwedeng ganun kasi wala nga sa batas. Pag memorandum lang yan, kayo lang naglulukuhan. So, ibig sabihin, parang, anong tawag dyan? Kinukutungan ninyo yung mga taong involved dito at kayo ang kumita. Nasaan yung pera na yun? Bakit pinipilit po ninyo? Tingnan mo ha, lahat tayo gusto po nating mapanagot, pero kapuna-puna yung ginagawa ng Department of Justice na ito ay pagtatakip sa katotohanan. Paano po? Kasi nga, ikaw magbayad ka para gawin ka naming state witness.
Magbayad ka, hindi ka namin kakasuhan. Diskaya, hindi nagbayad, kaya kinasuhan, pinakulong, anak ng kamote. Saan yung tamang proseso dito? Naabuso nga, yan ang tinatawag na abuse of discretion. Hindi po pwedeng ganun na hindi tayo susunod sa batas, sumunod sa batas. Kaya nagkakagulo dahil sa bindaluho ninyo, wala naman sa batas yung ganun eh. Kung ganun na lang ang sistema, para bang magnakaw ako, magbalik ako ng sauli, parang maibsan ang galit, hindi po naiibsan sa 150 million. Trilyon ang ninakaw, mga hinayupa kayo. Tapos milyon yung binalik. Ang tanga natin kung maibsan ang galit natin, galit na kami sa inyo. Kaya gusto ni Senador Marcolita, makulong ang dapat makulong, maituro ang mga mastermind. Itong si Diskaya ngayon, alam niya kung sinong mastermind. Lalo na lumalabas na tuta pala siya ni Martin Romualdez. Paano magsalita yan kung hindi siya pinoprotektahan ng Estado? Anak ng kagwang. Tuloy sino? Lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Correct. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Tama. Kaya nga natin sila ilalagda. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Mismo. Kaya nga yung witness protection is for them. Correct. Sa title na title lang, makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ayun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong Korte naman. kukunin yun eh. Kaso, Correct. isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Tama. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig Correct. sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya? Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Correct. Protection Program. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Oy, Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya. Tingnan mo parang pag nagbigay ka kasi ng pera, parang inadmit mo na nagnakaw ka. Itong mga Diskaya, sinabi hindi. Nasa legal kami, nakukuha namin yung pera. Na mayroon kaming proyekto. So hindi kami nagnakaw kasi tama rin naman, no? Paano ba sinabi, ba't magbigay ka ng, pag nagbigay ka ng pera, sinabi mo rin magnanakaw ka, tapos yung pinagnanakaw mo, binigay mo dun sa ninakawan mo. Dapat talang ganun. Kailangan idaan natin sa tamang proseso. Inalok, hindi nagbigay. So ngayon, kinasuhan. O ano ho nangyayari ngayon? So yung mga nagbibigay, ina-admit na nila na mga magnanakaw talaga sila. Yung pirang milyon-milyon kinuha nila ay galing talaga sa nakaw. Pinanindigan nilang mga magnanakaw sila. Pero ito, na iba kay Diskaya dahil negosyante, naninindigan pa rin sila na wala silang ninanakaw. Pero merong mga SOP nga na kinakanta niya, ito si Martin Romualdez, ito na naman ngayon, nagiging front pala siya ni Martin Romualdez. Kailangan makuha ito ng Estado at masecure mo yung kaligtasan ng pamilya, ikanta mo lahat. Kanta mo kasama si Bungit. Hindi nga nila pwedeng ikanta kasi ito nalapit na kay Martin Romualdez. Pag malapit kay Martin Romualdez, malapit din kay Bongbong Marcos. Sino bang kontraktor ni Bongbong? Diskaya. Wala namang iba. Yung building ni Lisa Marcos dyan sa Intramuros, sino kontraktor nila? Diskaya. Utang ina, malapit po sa katotohanan, ang Diskaya ay tuta ni Martin Romualdez at kontraktor ng mga Marcoses. Tuloy po. Yeah, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, ba hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw.
Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapoprocess if that was dangled? Paano siya mapoprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? So na. PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po no, na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor. Mr. PG na lang. Mr. PG. Nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. Tama. So, dahil kailangan nila ng Nahikayat. protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yon, di ba? Yung araw din na yon, nag-press con na si Secretary of Justice. Boyeng. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? Exactly. Tuloy natin yung banatan. Konti na lang, oh. If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, sige, wala mo ng pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sinong nauna na Yan na nagsalita. Hindi po ito question kung sino Tumangki, yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya. O Lord, sabi mo kanina, hindi nauna si Diskaya ang nag-apply ng Witness Protection Program, anak ng kagong. So ngayon, kambyo ka. Hindi usapin ng sinong nauna at nahuli, anak ng kamote talaga. Ay, buhay mga animal. At wala rin namang silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya rito dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boyeng, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano ha? Wala nang restitution na. Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, nung ano po, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Yeah, Sige. proceed. Kasi tapos na yung time ni Oh. Senator Marcoleta. Yes po, Your Honor. Opo. Pumunta ka. Ipaliwanag mo.
Bali po, Your Honor, kasi po, di pa po nagsalita po yung misis ko na Hindi nga, ganito. Wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Kasi nandito nag-uusap kayo eh. O, kayong dalawa mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo. Sinabi ba niya wala ng restitution? Noong una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan Meron na. po is may restitution, magkano daw po ang i-restitute namin. Tapos kakasuhan din po daw kami at hindi didiinan. Pero Puta gusto ko po, na. Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya Nakulong. na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman pong nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita. Alam mo, nakikita ko kay Diskaya, may alanganin din talaga siya. Wala siyang tiwala sa gobyerno. Nakikita ko. Di naman kasi may pagkatiwalaan tong gobyerno ni Bangag eh. Sayang to, no? Kung si Marcolita lang nagiging chairman pa, napasok na to siguro sa Witness Protection Program. At marami nang nakanta kasama si Martin Romualdez, Bongbong Marcos at si Sandro. Oh, ito yung Yellow Ranger, anak ng Kagwang. Oh. Sino tong Yellow Ranger na Request to? po, as the good chair stated a while ago, for my protection po Sino ka dong? and security po. Pero nasa kulungan ka na ngayon. You're in detention right now, di ba? Oh, Aren't you in grabe, detention oh. already? Balot na balot ang animal. Yes po. Your Honor. Hubarin mo yan, animal ka. Mr. Chairman, I don't see the basis for his request. Yellow Ranger. I do not see it as valid. How can he? Maybe he's protecting himself from shame. Baka, yan. Baka nahihiya siya dun sa mga kasamahan niya o Tama kung ka sino dyan. kaya ayaw Wow, maipakita yung dagat. kanyang Ano talaga ang dahilan bakit kayo nakatakip? Ako, nakita ko lang isang posibleng dahilan. Baka sa future mga police lineup, makilala kayo. Is that it? Or any other reason? The main reason, Mr. Chair, I am begging the indulgence of all the good senator for my protection since the Buksan case mo na, gagi, is already pending before the Syndic and Bayan and there's no judgment. Ano po ang Tangina, sasabihin? sino I think, ba yan? yeah, that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Utangin na, hubarin mo na yan. Ayan! Please continue, Senator JD. Mga Thank you, Mr. Chair. kasabot ng kawatan. Gaya na kanina sabi ko, RD, no? RD Pakanan. Nagpunta rito. Tingnan lang, gagi. Oh. Request po, as the good chair Balik natin yung ano. stated, Gagi, oh. Yellow Ranger, kakampi ni Martin Romualdez. Kakampi ni Tambaloslos, kakampi ni Sandro, kakampi ni Bungit na ma-impeach na. Ang dilaw na itlog baw. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata,
gising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.